Aabuti ng Game 7 ng West Finals. Mukhang mag-iintay pa ng medyo matagal yung Knicks. Nakubra ng San Antonio yung Game 6. Panalo na sila pero yung iba hindi natuwa dahil tinawag na rig yung Game 7 or Game 6 pala. Paldo si Commissioner ngayon dahil all-time high yung viewership ng West Finals. Mahigit 9 million viewership ang meron sa Conference Finals ngayon. Ang pinakamataas sa history. 37% increase din yung Thunder at San Antonio. Yung Game 1 umabot pa ng 12 million ang rating. Ang pinakamataas din sa history. Sa Game 6 bumawi si Wembanyama 118-91. Si SGA naging normal na tao ulit. Mula sa kanyang pagiging isda, nasa 15 points, 1 rebounds, 4 assists, 6 out of 18 sa field dahil hindi siya masyadong nabibigyan ngayon ng foul sa kanyang mga flop. May nabasa pa ako sa interview ni SGA na ginagawa lang daw niya yon dahil meron siyang ginayang isang player dati na panay flop. Meron pang isang play doon na nagpagulong-gulong na sa sahig itong si SGA, hindi pa rin nabigyan ng foul. Naging normal na team din yung OKC kapag pinipisikal sila ng San Antonio. Si Carter Bryant binalya si SGA, sinabi pa ng commentator nag-flop pa rin. Imbes na magalit yung mga fans dito kay Carter Bryant dahil sa ginawa niya sa MVP, natuwa pa yung iba mga fans na sinabing di umano dapat balian na. Grabe naman yun. Based naman sa ibang mga fans, hindi nakakakuha ng same criticism ang San Antonio sa ginagawa nila sa Thunder sa Game 6. Sa tatlong panalo ng Spurs kontra Thunder, meron silang total na almost 17 fouls per game. Ang Thunder naman meron 24 fouls per game sa tatlong panalo ng San Antonio. Mas marami ding free throws ang San Antonio sa tatlong panalo nila kontra dito sa Thunder. Almost 29 free throws per game. Ang OKC naman 16 per game. Sa tatlong panalo naman ng Thunder, meron ang San Antonio na 26 fouls per game. Ang Thunder naman nasa 22 per game. Hindi sila nagkakalayo naman sa free throws sa tatlong panalo ng OKC. Sa tatlong panalo din ng San Antonio at OKC, kung sino ang mas kokonte ang foul, siya yung nananalo. Dahil kung matatawagan ka na matatawagan ng foul, hindi makakapag-execute ng play, maaalin sa dalawang team. At kapag na-slow down nila yung mga defender pa ng San Antonio, naiiba yung momentum ng team. Hindi lang talaga free throws yun. Nag-evolve na si SGA. Sino bang isdang Pokemon ngayon? Ang Thunder din, merong 111 sa defensive rating sa loob ng 6 na games. Ang San Antonio naman nasa 107 ang kanilang defensive rating. Kaya mas better na defensive team yung San Antonio kontra sa Thunder. Mas better lang yung scheme na ginagawa ng OKC. Kailangan lang kasing i-slow down ng Thunder si Wemby at itong si Stephon Castle. Sa San Antonio, sa loob ng 6 na games sa West Finals, may total silang 10 offensive fouls at meron din silang 3 charge. Ang Thunder, meron lang 5 offensive foul at walang charge na nakukuha. Ito napansin ko lang mula Game 1 hanggang Game 6, ang Spurs laging nangungunang makalamang. Tapos kapag nagkaroon ng foul, agad silang biglang mawawala yung momentum. Yung Game 1, 4 at Game 6, pero mostly Game 4 at Game 6, nung hindi natatawagan si SGA, hindi agad nakakaarangkada yung Thunder. Hindi nila mahabol agad yung San Antonio. Ito yung dalawang games na natambakan yung Thunder. Sa Game 6 din, si Wemby merong nasa 28 points, 10 rebounds, 10 out of 21 sa field, 4 out of 9 sa 3-point area at medyo gigil pa. Hindi na rin makatawa si Boy Tawa sa kanya. May chance namang manalo doon ng San Antonio sa series kung ang magiging tawagan ay katulad ng Game 4 at Game 6 dahil hindi rin maganda yung nilalaro ni Chet Holmgren ngayon sa buong series dahil binabantayan niya si Wemby. Busy siya doon tapos sinashutdown pa siya ni Wembanyama. Parang pinipersonal ni Wembanyama itong si Holmgren kada sila yung magtatapat agad sa play. At dahil umabot din ng Game 7, huling beses kasing nakapag-referee Game 4 itong si Scott Foster. Kaya may chance ulit na maging referee siya ng Game 7 sa West Finals ngayon. Sa ibang mga commentator naman, sinabing parang hindi alam ng coaching staff ng Thunder kung anong gagawin kapag hindi sila nakakakuha ng gusto nilang foul. Yun naman kasi talaga nirereklamo ng iba Kada gagalaw yung Thunder, merong napapaul dahil sa flop nila. Magaling naman kasi talaga yung Thunder, complete lineup sila. Pero yung San Antonio kasi, may pangontra base sa lineup din ng OKC.
Kontrapelo kasi tong dalawang team na to eh. Ang San Antonio kasi nalilimit nila yung kalaban nila sa first round at second round ng nasa 8 points sa fast break. Ang Thunder ganun din, 8 points per game. Pero sa West Finals, biglang nag-iba yun. Ang Thunder merong 16 points na naibibigay na fast break sa San Antonio. Ibig sabihin yung San Antonio merong 16 points per game galing sa fast break. Ang OKC nakakakuha lang sa West Finals ng nasa 9 points per game galing sa fast break. Kaya sabi ko dati, kailangan lang pabagalin ng Thunder yung face ng San Antonio. At nakukuha yon sa mga foul na hindi naman alam kung saan galing. Ang Thunder ang isa sa worst fast break team nung regular season. Nasa 11 points per game sila. Dahil nga napapaul sila kapag nadidikitan ng player. Sa 16 points per game ng San Antonio sa fast break sa West Finals, meron tig 3 points si Basel at si Castle per game. Si Wemby, Champagny, Fox at si Harper meron tig 2 points per game. In theory, yung starting unit ng Spurs, hindi lang basta bata, kundi mabibilis din sa takbuhan. Yan yung problem ng Thunder. Kaya kapag nasa loob si Hartenstein kasama si Holmgren or kaya si Boytawa, naiiwan sila ng mga guards ng San Antonio, lalo na sa fast break. Kaya based kay Stephon Castle sa postgame interview, mas better yung San Antonio kontra sa Thunder. Si Castle din kasi yung nag-i-initiate ng fast break. Siya din yung bumabantay kay SGA. Kaya kapag natawagan siya ng foul galing sa flop, wala na. Sa Game 6, may total na 18-10 ang San Antonio sa fast break. 7 points doon, galing naman ngayon kay Harper na may total na 18 points, 6 rebounds at 4 assists. At mula din nung bumalik itong si De'Aaron Fox sa San Antonio, nabawasan na yung mga turnover ngayon ni Stephon Castle. Medyo naiinip na rin yung Knicks kung sino ba makakatapat nila. Based naman kay Coach Mike Brown, gusto nila makakatapat yung San Antonio dahil makakatipid sila sa pamasahe. Dahil yung pamilya niya nasa San Antonio, kaya libre na. Yung ticket na lang yung babayaran. Based naman sa mga fans, kino-call out nila si Wembanyama at sila ang gustong makakatapat ng Knicks. Based naman sa nasusulat, kapag nakakalaban ng Knicks ang Thunder, underdog ang New York. Dahil since dumating si Bronson sa Knicks, isang beses pa lang nananalo yung Knicks sa Thunder. May 6-game winning streak pa ang OKC kontra sa Knicks. At based din sa stats, outnumber ng Thunder yung Knicks. Kaya finish na kapag sila ang nakakalaban ng Knicks sa finals. Kapag naman San Antonio ang pumasok or nanalo, may chance ang Knicks. Dahil sa alitan nananalo ang Knicks at itong San Antonio nitong mga nakaraang taon. Parang dito ginawa ni Bronson yung career high niya eh. At naglaban din ng San Antonio at Knicks nung in-season tournament. Kaya rematch ang mangyayari. Dahil kung gagawa lang din di umano ng script ang NBA, mas papaboran nila ang San Antonio. Sabi nila meron daw pinapaboran at merong script. Kasi kontrolado ng mga official yung game. Pero kung gustong pumaldo ni Commissioner, papaldo si Commissioner sa San Antonio. Dahil tumaas ulit ang viewership nila nung regular season. 1.78 ang average, ang pinakamataas sa nakaraang 7 taon. Ang Thunder naman 1.2 to 1.6 ang viewership nila. Tumataas lang din ang viewership ng OKC kung mga premier team ang kalaban nila gaya ng Knicks, Lakers, kasama doon ng San Antonio kapag andun si Wembanyama. Ang Lakers at Thunder Game 1 umabot yun ng 6.8 million na views. Kaso pababa ang traction nun until 4.5 million. Yung Minnesota at San Antonio series, lalo na yung Game 2 at Game 3, nasa average ng 5.2 million viewership. Umangat yun ng 24%. Tinawag nila yun dahil sa Wemby effect. Yun kasi ang nagpataas di umano ng viewership ngayon sa playoffs kahit walang LA at walang LeBron. At ang pinaka-importante, since naglaro si Wemby sa San Antonio, kumita ang Spurs ng 100 million locally dahil sa Wemby tax. Hindi naman kasi official tax yun. Ito lang yung tawag nila nung tumaas ng 35% ang ticket price ng San Antonio home game. At yung Spurs din ang isa sa pinakamabilis umangat yung value ng franchise.